Good day, Kamaster! Ang topic natin sa araw na ito ay itong baterya na pangmotor. Ang brand nito ay Ryzen Power Sports Motorcycle Battery. Ang size naman po nito ay YB9LBS. Yan ang kanyang size. Ito ay 12 volts maintenance free battery. So ito ay baterya ng ating customer na si Sir, bumili sa akin at nakakabit ito sa kanyang motor na Motorstar 200cc, yung lumang style. Ngayon, nagpapalit na siya. Ang pinapalit naman niya ay 12E9 3B Motolite. Ipapakita ko po sa inyo ang itsura ng baterya na Motolite na pinapalit ni Sir sa kanyang motor. So ito po ang itsura ng 12E9 3B Motolite. Ayan. So, tanggalin na lang natin sa karton o box na pinaglagyan para makita nyo. Ayan po, ito ang itsura ng 12E9 3B Motolite. Ito naman ay ditubig siya. Yan, so wala pa itong karga. Kasi bago ito magkaroon ng karga, siyempre lalagyan muna natin ng battery solution. Okay? So ito ang itsura ng 12E9. So kung pagtabihin natin, parehas lang naman ang laki nila. Ayan. Medyo mataas lang ng konti itong 12E9 3B Motolite. Dito yung kanya positive. Positive din ito. Ito ay negative. Negative din ito. So parehas. Ito naman na baterya ay maintenance free na po ito. Mapapansin natin, parang mayupi na yung kanyang parting gilid. Pero, ang pagkakaalam ko, sadyang ganito na ito sa pagbili ni Sir. Kasi may mga baterya na mga ganito talaga. Yan. Sadya talaga yan. Parang nayupi. Kung wala namang case niyan, okay lang naman yan. Ang importante na maganda magkarga ang isang baterya, hindi magluloko. So ito ay wala pa daw itong isang taon sa paggamit ni Sir. Nagtaka siya bakit daw hindi na mapa-start ang kanyang motor. So ngayon atin itong aalamin kung bakit nga ba hindi mapa-start ang nasabing motor ni Sir. So unang-una natin na gagawin, siyempre iti-tester natin yan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po ang itsura ng ating tester. Ayan po. Load tester po yan. Ayan. Ipaliwanag ko lang ito sa inyo. Ito kung makita nyo, plus sign ng isang baterya. So itong polarity ng baterya, ito ang plus. Positive po ito, positive. Dito sa kabila, pag may makikita kayong ganito, minus sign sa isang baterya. Negative polarity ito ng isang baterya. Itong polo na to ang negative. Okay? So kung kakabit natin itong ating tester, itong alligator clip na kulay itim, dito natin siya ikakabit sa negative. Ayan. Itong alligator clip ng ating tester na kulay pula, dito natin ikakabit sa positive. Ayan. So makikita na natin ang voltahe ng isang baterya. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 11.7 volts. So pagka ganyan ang reading ng inyong mga baterya, lobat lamang po yan. Hindi na talaga kaya mapa-start ang ating motor. So, kailangan lamang i-charge. Kasi po, lobat po yan. Recharge. 11.7 volts. Fully discharge talaga ng isang baterya ay 11.2 volts lamang. Iyan, 11.7. May konti pang laman. Kulang lamang po siya sa charge. So, tips ko sa inyo, huwag tayo basta-bastang bumili ng baterya ng ating motor para iwas muna sa gastusin pansamantala. Kasi, mahal po ang baterya ngayon. Biruin mo, ito lamang 12E9 3B na brand new ngayon. 1,000 na po ito. 1,000 po ang price nito. Titubig pa lang to ha. 1,000 po ang presyo nito. So binili ni Sir. Ito ang binili niya para lang mapalitan ang kanyang battery ng motor. Pero hindi niya alam na itong battery na ito, kahit maintenance free ito, para po sa kaalaman ng lahat. Ito ha, makinig po kayo. Ang lahat ng mga maintenance free, pwede siyang i-charge. I hope na malinaw sa inyo. Ang lahat ng maintenance free na baterya, kahit pang kotse, mga sasakyan, pwede siya i-charge. Huwag po tayo basta-bastang bibili ng panibagong baterya. Kasi kung pwede pa namang i-charge ang ating mga baterya, katulad na lamang nito, pwede pa po ito i-charge. Okay? So sana maliwanag po sa inyo. At least may idea po kayo. Kung maka-encounter kayo ng ganitong case, aware na po kayo. Pag hindi na naandar ang inyong motor,
dalhin nyo po kagad sa pinakamalapit na branch na battery shop at ipatester nyo ang inyong baterya at kukuha na rin kayo ng opinion kung anong may suggest nila, kung itong ba ay lubat o sira na, kasi depende po yan sa edad ng baterya kung ilang taon mo nang ginagamit. Usually kasi ang baterya ay 2 to 3 years lamang ang kanyang lifespan. 2 to 3 years lamang ang buhay ng isang baterya. Pagdating talaga ng 3 years, automatically palitin na ang battery. Ang iba nga hindi aabot ng 3 years 2 years pa lang bumibigay na. Depending na lang sa paggamit. Ang iba kasi everyday ginagamit ang sasakyan. So ganoon po talaga ang baterya. Yun lamang guys ang video natin for today. I hope na naibigay ko po ang tips and idea. Kung nakatulong ang video, please give me a thumbs up. Share nyo na rin sa mga friends, kakilala na sa tingin nyo matutulungan ng ating video. Mag-ingat tayo palagi. God bless sa ating lahat. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito and maraming salamat po sa inyong panonood at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!